Ang inyo pong patuloy ng gabay at patnubay sa bawat isa na aming pong magagapan ng Panginoon ang mga bagay-bagay na nais niyo po namin gawin. Ayon po, Panginoon, sa inyong banal na salita. At kami, Panginoon, ay patuloy na gagalaw. Kami, Panginoon, ay patuloy na magsasalita. Kami, Panginoon, ay patuloy na mag-isip, Panginoon, ng kabutihan niyo upang ang mga kababayan po namin, Panginoon, ay patuloy din po naman makadinig na at makashare po, Panginoon, ng biyaya na nagaling sa inyo. Salamat po, Panginoon. Salamat. And also, we pray, Panginoon, sa gawain po namin ito na kayo, Panginoon, ang mangunguna, mag-iingat sa bawat isa. Likewise, Lord, amin din pong dinadalangin, Panginoon, ang aming pong Mother Church, ang CBC Pulo, as they also undertake this same activity, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, katagumpayan, Panginoon, para sa kaluguran, Panginoon, ng inyong pong pangalan, Panginoon. Panginoon, muli amin pong dinadalangin sa inyo, Panginoon, ang aming pong bansa, ang patuloy na inyong pong pangunguna sa aming bansa, Panginoon. Magmula, Panginoon, sa aming pong Presidente, down to the lowest government official, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na kanila pong mga decision-making, Panginoon, ay magiging decision, Panginoon, na nangagaling sa inyo, Panginoon. At aming pong dalangin, Panginoon, na kayo, Panginoon, patuloy na umay po sa kanilang pong puso, na hindi po sila mahulog sa tukso, Panginoon, at kalaban. At Panginoon, na aming pong dalangin, na ang aming pong mga seniors, Panginoon, aming pong mga kapatiran, Panginoon, na mayroon pong mga karamdaman na in the late stage of their life, Panginoon. Mayroon mga physical weaknesses, Panginoon. We pray unto you, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang patuloy na magpapagaling, magbibigay kalakasan sa kanila, Panginoon. And you will restore their health, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, patuloy sila makapaglingkod sa inyo pong pangalan, Panginoon. Panginoon, amin di pong nilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming pong mga kapatiran na nandun po, Panginoon, sa ibang bansa, nagtatrabaho, Panginoon. Lord, amin pong dalangin na kayo, Panginoon, patuloy na mag-iingat sa kanila at ang kanila pong mga kasama, Panginoon, ay tuloy nga po, Panginoon, mga tao din pong may takot sa inyo pong pangalan, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa kanila pong pamilya na iwanan po dito sa Pilipinas. Lord, we pray, Panginoon, na ang kanila pong tahanan ay hindi po mabalot ng kalungkutan, kundi mabalot, Panginoon, ng kasiyahan at patuloy na pagmamahalan between families, Panginoon. Lord, maraming pong salamat for that blessing, Panginoon. Lord, sa aming pong kabataan, we pray up to you, Panginoon, ang inyong pong patuloy na gabay at patnubay, pag-iingat, Panginoon, sa kanilang pong pag-aaral at kanila pong maunawaan ang mga tinuturo na kanilang pong mga teachers, Panginoon, at ang kanilang pong mga values, Panginoon, ay may lalagay sa ayos, Panginoon, upang sila, Panginoon, patuloy na lumalim sa inyo pong mga salita, Panginoon. At namin pong dalangin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang mag-iiwas sa kanila sa mga tukso ng kalaban na umiiral sa aming pong lipunan, Panginoon. Ang mga tukso ng kalaban, Panginoon, in so many ways, Panginoon. Lord, ang aming pong kabataan na ito ay very susceptible, Panginoon, sa tukso ng away, Panginoon. But we pray unto you, Panginoon, balutin po sila, Panginoon, ng inyong pong banal na dugo na sa kanila pong pag-aaral, sa kanila pong paglalakad, Panginoon, sa kanila pong pagtatrabaho, Panginoon, ay hindi po nila maramdaman ang tukso ng kalaban, kundi ang maramdaman nila, Panginoon, ang patuloy na pagmamahal na nangagaling sa inyo. Panginoon, maraming pong salamat sa inyo pong walang sawang biyaya at pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat po, salamat. At sa amin pong gagawin activity for this morning, amin pong itinatas, Panginoon, that this will be for your glory alone. Maraming pong salamat. We pray in Jesus' name, our Lord and our Savior. Ang natin magsabi na, Amen. Amen. Papakapan natin ang Panginoon. Praise God! Sabi nga po sa Lucas 1:46, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Amen!
Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo pinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sakatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Salamat sa'yo, Lord. Ikaw na mahal sa akin. Wala kang katulad ng Lord. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig sa sa'yo, sa pag-ibig mo. Buhay ko lang purihin ka, buhay ko lang sa'yo'y sumaka. Wala nang ibang nanagisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko lang purihin ka, buhay ko lang sa'yo'y sumaka. Wala nang ibang nanagisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko lang purihin ka, buhay ko lang sa'yo'y sumpa. Wala nang ibang nanagisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagaan sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, God! Salamat sa mga pagsipat sa Diyos. Salamat sa iyong mga biyaya, Panginoon. Tunay na ako mabuti mo. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay na ako na manahing posible sa aking Diyos. Hallelujah. Sama-sama tayo umamig. Sama-sama tayo sumamba. Imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin ko, kahirap na buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Yes, Lord! Kaya-kaya niya. Halika na, magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala sa Kanya. Yes, God! Napakasarap ang puri sa iyo, Panginoon. Kaya-kaya mo ang lahat gawin, Panginoon. Higit pa sa aming inaasahan, O Diyos. Salamat sa iyong mga biyaya, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala mo, Panginoon. Nandito kami, O Diyos, upang magpuri sa iyo, upang sumamba sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Patuloy po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Jesus. buong buhay.
ay tapat sa pambuhay. Ika'y mabuti mapagkakailangan, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin mo ang kabutihan ni Diyos. Ika'y
Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Lord, salamat sa iyong pagkakas. Salamat sa pag-ibig ko, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Okay, kanina po ay totoo na patuloy ang ating gawain. Siguro, ako ay mananalangin ulit sa isang bahagi ng gawain ito na sa ating pasimula. Panginoon, kami po ay patuloy na dumudulog po sa inyo. Nakikita niyo po, Panginoon, ang masiglahan ng mga sumasamba sa iyo, Panginoon. Lalo sa ganitong pagkakataon na masaya, nararamdaman, Panginoon, ang iyong pagdating na aming sineselebrate dakilang Diyos para kami, Panginoon, ay patuloy mong ingatan, patuloy mong pagpalain, Panginoon. Salamat sa aming bansang to na tinaguri ang bansang Kristiyano na ang ibig sabihin ay itinataas ang inyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa ganitong mga pagkataon. Ingatan mo po, Panginoon, ang aming mga kapulisan, ang lahat ng mga may uniforme na nagtatanggol sa aming bansa dakilang Diyos. Salamat sa aming Presidente na patuloy na nangunguna na paglilingkod. At salamat sa patuloy na paglilinis sa aming Senado, sa aming Kongreso, mula hanggang sa pinakamababa, Panginoon. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong gawain na paglilinis sa kasalanan ng mga taong to. Katulad namin, Panginoon, na kami ay lumalapit, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Kami po ay nagpapasalamat kay Panginoon sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, siguro po ang nais ko pong bumati ulit na magandang umaga dahil parang napakalapit na ng Pasko na ating isineselebrate pagka ganitong magpapasko. Pero alam natin na ilang araw na lang ba? 21? 4 na araw? Palagay ko, handang-handa na po ang lahat. Handang lahat na maglingkod sa Panginoon ngayong umaga. At siguro, buksan natin ang ating banal na kasulatan. Kung meron po kayo sa aklat ng Unang Korinto 13. Nais ko po magbukas po ang inyong banal na kasulatan dahil hindi po napalagay doon ang detalye.
Babasahin ko po na malinaw. Sabi po rito, Unang Korinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Alam natin na lahat ng ginawang ito ng Panginoon ay pag-ibig. Pero mapansin natin sa nakalagay dito, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Pinakadakila ay ang pag-ibig. Hindi ba lahat ay pinakadakila na ito na ginawa ng Diyos? Ating pag-aralan, sabi doon, pananampalataya. Sa matandang tipan, ang mga sumasampalataya na lagi nating nakikita, nababasa, ay si Abraham. Si Abraham, ang tunay na nanampalataya. Kung ano ang sabihin ni Yahweh, ay kanyang sinusunod. Ito yung gusto ng nais ng Panginoon. Napakarami sa matandang tipan na lahat ng mga sumusunod sa Panginoon ay napakalaki ng pag-asa. Pero ang pag-asang ito ay makikita sa mga nananampalataya. Ano po yung sinasabi sa aklat ng tuloy po natin yung sabi doon sa Juan 1:12. Dito natin makikita yung tunay na nanampalataya. Kailangan ay tayo ay manampalataya sa Panginoon. Paano mananampalataya? Ang nakalagay doon ay tanggapin ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kung hindi ka tumatanggap sa Panginoon, wala kang pag-asa. Napalagay doon sa Juan 3:16. Makita natin dito ang totoo na sumasampalataya. Sabi doon, basahin ko po rito na buong buo. Ang sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Dito sa iba ay sanglibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, para tayo ay magkaroon ng pag-asa, ang sabi rito ay kinakailangan tayo sumampalataya. Sabi doon, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Ito yung totoo. Kung tayo ay hindi sumampalataya sa kanya, sabi rito, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda ng ibinigay na pag-asa ng Panginoon sa mga sumasampalataya. Tandaan po natin, kung tayo po ay hindi sumasampalataya, ay hindi natin makakamit ang buhay na walang hanggan at tayo'y mapapahamak ang ating kaluluwang to. Pero alam natin na sa ganitong mga pagkataon, mayroong kasayahan, hindi natin naalaala na yung sakripisyo ng Diyos doon
sa na kanyang ginawa hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Pero balikan natin yung pananampalataya. Paano po ang sumampalataya at hindi sumampalataya pag kinuha ng Lord, kinuha ng Panginoon, saan pupunta? Sabi doon sa Lucas, sabi po ron, Lucas 23, chapter 23, 42, 43. Dito makikita natin, parang baliktad po, yung isa, Lucas, hindi itong dakilang yung isa, aklat ng Lucas 16. Yan, Lucas 16. Sabi po rito, makita po natin sa Lucas 16, 22 hanggang 31. Makikita po natin dito ang totoo na magiging kalagayan ng hindi mananampalataya at mananampalataya. Sabi doon sa 22, namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ng dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Basahin na hanggang dito na lang muna ating pag-aralan. Mapansin po natin na ang hindi nanampalataya tulad ng sinasabi doon sa Juan, natin binasa kanina, 1:36. Nakita natin ang hindi nanampalataya ay sa mayroong kapahamakan. Pero dito nililinaw sa atin sa aklat na ito ng Lucas yung dalawang kalagayan nung namatay. Isang hindi tumanggap sa Panginoon at isang tumanggap. Yung tumanggap, nasa piling ni Abraham. Yung hindi tumanggap, naandun po sa paghihirap. Kaya nakikiusap si Lazaro kay Abraham. Alam po natin ayon sa kasaysayan na hindi po mangyayari yon. Dahil magkalayo, mayroong pag-itan na bangin. Kung atin pong pag-aaralang magaling, ang malinaw na tinutukoy dito, ano ang ninanais ng Panginoon sa mga mananampalataya na nasa piling ni Abraham. Nakakaawa ang mga mahal sa buhay, mga kapitbahay, mga kaibigan na hindi nakarating ang mensahe na pagliligtas sa mga taong ito. Ito ay mayroong kailangan sa bawat isa sa atin na hindi tayo dapat magkulang. Pag ating didiretso po ang pagbasa rito, sabi nasa ko kanina, sa 26, sabi dito, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Okay, nakita po natin yung kalagayang yun. Wala nang pag-asa yung nandun sa lugar ng paghihirap.
Ang sabi rin po rito, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang siya'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Yung naandon sa paghihirap na kaluluwa, nakikiusap, sugo si Lazaro. Kapag ka pumunta rin, dahil sabihin nung dinatan kung pumunta, bakit sabihin, multo yan, multo, patay na yan. Pero ang itinuturo dito, sa mga mananampalataya, kinakailangan sila'y tumungo sa mga mahal nila sa buhay para hindi sila makarating doon sa lugar ng pagdurusa. Ito yung magandang itinuturo sa bawat mananampalataya. Sabi ron sa 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta, yon ang kanilang pakinggan. Ano yung kasulatan? Ito ay banal na kasulatan, ang Biblia. Paano po tayo natin may deliver to? Tamad naman tayo magbukas ng Biblia. Nakakaawa. Ang taong mahal mo sa buhay ay hindi makakapiling ni Abraham. Yung namatay ay andoon sa lugar na yon. Yung nabuhay na may pag-asa andoon sa piling ni Abraham. Paano po naman kung yung mga makasalanan? Sabi doon sa Lucas, ito yung nabigyan na ng pag-asa, yung dakila. Ikuha natin ito yung dakila. Dakila ang pag-ibig. Ito yung makikita natin. Bakit sinabi rito na napakadakila pa? Samantalang inumpisan to na ang dakila. Lucas 23. Lucas 23. 42-43. Makikita natin dito. Kung bubuksan niyo po ang banal na kasulatan, malaki ang itinuturo nito sa mga taong nagnanais na makarating sa Panginoon. Sabi rito, ito yung nung nakapako na sa krus, yung mamamatay tao, ang Panginoong Jesus, at yung isang mamamatay tao. Basahin po natin. Sabi rito, nung kinakausap na noong makasalanan ang Panginoong Jesus, kung babasahin natin sa inyong Biblia, sabi rito, sa 40, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. 41, tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. 42, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Okay, napakagandang sagot ng Panginoon Jesus. Ang sabi ng makasalanan, sumagot ang Panginoon, sabi dito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ano po kayo yung paraiso? Pag sinabi nating paraiso ay andun yung kasiyahan, walang inaatupag na problema. Tulad naalala ko, medyo isisingit ko lang po, nung ako may kasama doon sa Lupon,
ang sinasabi niyang paraiso, doon sa kanilang bahay, laging inuman. Yan ang tinabanggit nilang paraiso na mga makasalanan. Pero papansin natin dito, ano yung sinabi na sa 42, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ang ganda ng sagot ng Panginoon. Ang sabi ron, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon, sasama ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Alam po ninyo, noong si Eva at si Adan, noong nilalang na ng Panginoon, andun siya sa paraiso. Walang gutom, walang lahat, masaya siya. Pero dumarating yung hindi maganda. Sa atin, napakaganda ng paraiso. Ito yung sinasabi kong pinakadakila na gagawin ng Panginoon. Na sabi niya ay, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Kailan maghahari ang Panginoon? Ngayon na ba? Arang hindi natin makikita na ngayon. Ngayon, maghahari lang ang Diyos sa ating puso. Pero, buksan natin sa aklat ng pahayag. Sa aklat ng pahayag. Sabi po doon, pahayag 21. Dito natin makikita ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang paraiso sa pahayag. Makita po natin sa 21, 1, 3 and 4. Basahin natin muna sa 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis, nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ito yung pinangako ng Panginoong Hesus doon sa makasalanan na dadalhin sa paraiso. Doon maghahari na ang Panginoon. Lumipas na ang langit, lupa, lahat, dagat. Wala na yun. At makita natin, itong mga talatang ito ang ibinibigay sa mga mananampalataya. Ito yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. Pinakadakila, pinakahuling gagawin ng Panginoon. Tayo po ba ay naroon sa panahon ng paghahari ng Panginoon? Ito yung itinatanong sa bawat sa atin. Ito ang laging dapat umukilkil sa isipan ng bawat mananampalataya. Mahal ko ang tatay ko, mahal ko ang nanay ko, mahal ko ang kuya ko, mahal ko ang lola ko. Naitanong niyo ba? Makakasama ko ba sila sa dakilang paraiso? Makakasama ko ba sila sa paghahari ng Panginoon? Baka mabuti pa yung makasalanan. Ang sinabi niya, alalahanin mo ko, Jesus, pag kay naghahari na. Dito na dumating ang paghahari ng Diyos.
Ito ay akin lang binabalik yung salita ng una, pag-asa, pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, at ang pinakadakila ay ito na po. Wala pa po tayo sa ngayon sa mangyayari ito. Ihanda natin ang ating sarili. Tanungin natin ang ating sarili. Baka tayo ay naliligaw na hindi natin naalala ito. Baka tayo naliligaw tulad nung dalawang nakapako sa krus. Pero pagdating ng huling panahon, huling araw, naalala niya ang Diyos. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pag ikaw ay naghahari na. Ito yung inintay ng mga mananampalataya. Ito yung pinakadakilang pag-ibig ng Panginoon. Napakarami nating mababasa sa aklat ng Efeso, sa lahat ng mga sinulat ni Apostol Pablo, ang sabi, tayo ay mamamayan ng langit. Tayo ay dayuhan lang dito. Dayuhan tayo. Kaya pag tayo nandun na sa pinangako ng Diyos, na bumababa yung bagong langit at lupa, ito yung paraiso na hahantungan ng bawat mananampalataya. Ilang araw ko na pong iniisip to, hahabaan ko ba ang sermon? O napakahalaga ng napakaiksi ng salita ng Diyos na mauunawaan natin. Ito ay lagi kong uulit-ulitin. Lagi sa ating mga pagtatapos ng mensahe, tinatanong mo ba sa iyong sarili, ligtas ba ako? Nasa Panginoon ba ako? Nandun ba ako sa paraiso na ipinangako ng Diyos? Ito yung paraiso na pinakadakila. Uulit-ulitin ko po. Ito yung pinakadakila. Kapag tayo hindi nakarating doon, makikita natin tayo pala'y nandoon sa kabilang tabi na andon si Abraham, andon yung naghihirap, andon yung masaganang namumuhay sa piling ni Abraham. Kapag po, tatapusin ko po ito, kapag binasa nyo ang aklat Hebreo, chapter 11, buong bahagi, buong chapter 2, pag binasa nyo po, andon lahat ang tunay na mananampalataya. Meron dong hindi mananampalataya, pero iniligtas ang pamilya. Yung si Rahab, pinatuloy niya yung tiktik na pinadala ng Panginoon. Ito ay naligtas dahil sa pagkilala sa Panginoon. Dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya ang iwan ko po ngayong umaga, totoo ba ang ating pananampalataya? Totoo ba tayo nananampalataya? Kanino ba tayo nananampalataya? Huwag nating kalilimutan ang pangako ng Diyos. Hindi ka mapapahamak. Sabi sa John 3:16, hindi ka mapapahamak, kundi mayroong buhay na walang hanggan. Ando na po tayo sa paraiso. Kaya purihin natin ang Panginoon ngayong baga. Tayo manalangin. Amang banal, salamat po sa iyo sa umagang to, Panginoon. Alam po namin, dakilang Diyos, napakahalaga sa amin na kayo po ang unang umibig sa amin. Pag-ibig mo po, pinadalan po, Panginoon, ang iyong anak. At ang anak na ito ay umibig din sa amin para kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon, sa aming pagtanggap sa iyo, dakilang Diyos. Napakaraming pangako mo po sa amin, dakilang Diyos. Buhay na walang hanggan, hindi mapapahamak ang aming kaluluwa, dakilang Diyos. Ito, Panginoon, ang isineselebrate namin ngayong umaga, ang nalalapit mong kapanganakan. Bagamat di namin totoo nakita yung petsa, Panginoon, alam po namin ito ay sa panahon ng taglamig, dakilang Diyos. Panginoon, kami po ay naniniwala. Kami po ay nagtitiwala.
narito po dakilan Diyos ang inyong mga anak, Panginoon, na tunay na nananampalataya, tunay na nag-aantay ng iyong paghahari, Panginoon. Kung kailan yon dakilan Diyos, ang sabi po sa amin, maghanda kayo. Ipaghanda nyo ang inyong sarili, sapagkat darating ang Diyos, darating ang Panginoon na hindi natin alam. Iyon ang pagdating na yon, tayo po ay nakahanda. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay aming pinasalamatan. Amen. Amen. Hindi po natin burihin ang ating Diyos na mahal. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Alay ko sa iyo, Panginoon. Buhay ko, aking buong ako, sa iyo ang hain ko. Buhay at aking katawan at pagsunod sa iyong pag-ibig din aking ibabalik sa pag-ibig mo, hindi pinagdait. O Diyos, hayaan ngayon'y aking masuklian, dakila mo alay ko sa iyo, Panginoon. Buhay ko'y aking buong ako, sa iyo ang hain ko. Buhay at aking katawan at pagsunod sa iyong pag-ibig din aking ibabalik sa pag-ibig mo, hindi pinagdait. O Diyos, hayaan ngayon'y aking masuklian, dakila mo pagmamahal. Pag-ibig din aking ibabalik sa pag-ibig mo, hindi pinagdait. O Diyos, hayaan ngayon'y aking masuklian, dakila mo pagmamahal. Pag-ibig din aking ibabalik sa pag-ibig mo, hindi pinagkait. O Diyos, hayaan ngayon'y aking masuklian, dakila mo Praise God! Ngayon po ay dako tayo sa ating pagkakaloon sa ating pagbibigay.
Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakainang na alin. Siya ay iyong hatugan. Sa gayon, tamalit mo ay lagi ng aapaw, sisiglan ng inuwin ay hindi nga matutulog. Tunay nga ako na ang Panginoon natin ay mapagbigay dahil ang kanyang pag-ibig. Kung kaya po dalhin natin ang ating kapunan times, tithes and offering sa harap ng ating Panginoon. Mas mabuti po ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Hindi po ba cheerful giver po ang lahat ng ating mga kapatiran? Kaya ibigay po natin ang lahat sa ating Panginoon. Feliz Navidad, para Feliz Navidad, para Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, para Feliz Navidad, para Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ang nasayangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli namin tipon ko na yung salita. Salamat sa panahon, pinagkaloob mo na maaliwala sa tipon po. Ang gising namin, Panginoon, ay isang blessing overwhelmed para sa lahat. Panginoon, Lord, ay aming matungkayang kung gaano kaganda ang inyong Lord, salamat po. Salamat sa mga anak ng Panginoon. Patuloy na kita mo magpupuri, masaya, igaawitan upang ikay papuri. Salamat sa magandang balita, Lord, sa lahat sa aming Panginoon. Kaya pagsalita, O Lord. Dahil kung wala sila, Panginoon, konti lang, Lord, na makakarinig na yung salita. Kaya salamat po, Panginoon, sa pag-aagawin sa kanila. At tunay nga, O Lord, na pagpagamit din sila sa iyo, Panginoon. Bless them, O Lord God, the knowledge, O Lord, upang maipahayag nila, Panginoon, na may karunungan, O Lord God, na yung salita. Salamat sa lahat, Panginoon, sa mga pamilyang narito, O Lord God, sa pagtatapos ng 2025, O Lord God, mula January hanggang December, O Lord God. Salamat sa blessings, Panginoon, kahit maraming pagsubok, mga trahedya, O Lord God, na naranasan ng bawat isa na ano na kapal na Panginoon na iyong pagsama sa amin, hindi ka nagpapagaya. Lord, salamat po sa mga mahal namin sa buhay, O Lord God. Napahintulutan mo, O Lord God, sila rin, Panginoon, ay makarinig din sa salita upang maligtas ng Panginoon. Salamat, O Lord, sa aming tithes and offering, O God. Alam namin, Panginoon, ibabalik mo ulit, Panginoon. O ano man po, Lord, ng aming binigay, dahil hindi mo ito kailangan, Lord. Dahil ang lahat ng bagay ay sa iyo, Panginoon. Hindi mo kailangan. Subalit kami, Panginoon, ay nagtatapat at sumusunod sa mga utos mo, Lord God, na ang pagbibigay, ibigay namin ng masayang puso. At ito, Lord, ay ibabalik mo, Panginoon. At yun ay aming pag-asa sa iyo. Salamat, Panginoon, mula bundok, ng patagan, hanggang sa kalagatan. Gawin mong maging mas maunlad, Panginoon. Ang lahat ng iyong mga anak, makaranas ng mabuting bagay at bagay sa kanilang buhay. Sa government namin, Panginoon, bawat departamento o organ na mayroong kami, Panginoon, huwag sila lang, Lord, ang mga namasa na kasaganan, hindi maging mga nasa laylayo ng lipunan, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa blessing. Salamat sa pagdating ko, Panginoon. Salamat in Jesus' name we pray. Amen. Yes, ang galing.
ayun, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon narako po tayo sa announcement. For schedule, Adult and Youth Sunday School po, 9 p.m. to 9:30 a.m. Sunday School Kids starts at 9:30 a.m. Sunday Service Proper starts at 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Prayer meeting po is every Wednesday, starts at 6 p.m. And this December 24 and 31 po ay wala po muna tayong prayer meeting. Sa bisita naman po is si Sister Claire Lanto po. Invited po siya ni Hannah May Fernando. Tapos po, after this service po, wala muna raw pong uuwi para sa ating Christmas party. Yun lamang po. Para daw po sa bisita, pe-pray daw po sa harap. Sige po, tayo pong lahat ay magsitaya. Iunat po natin ang ating kanang kamay sa ating bisita. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, minsan pa kami ay lubos at nagpapasalamat sapagkat tunay nga po, ikaw po ang nagdadako, Panginoon, sa lugar na ito na ng iyong mga anak ko, Diyos. Kaya dalangin po namin sa aming kapatid na ito na iyong dinaporito. Kayo, Diyos, ang tunay nga po na patuloy na magpakilala sa kanya, magkaroon, Panginoon, ng mas malalim na relasyon sa iyo, Panginoon, upang ang kanyang buhay po, Panginoon, ay maging tama po ang direksyon, Panginoon, at lagi niyang naisip, Panginoon, anumang plano niya sa kanyang buhay, ay ipagkatiwala niya, Panginoon, sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, sa kanyang buhay. Ikaw po ang tunay po na magpala. Kayo po ang patuloy na mag-iingat sa kanya at sa kanyang buong sambayan. Panginoon, samahan mo siya at kayo, Panginoon, na patuloy na manguna sa kanyang buhay. Maraming salamat po sa tanging pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen po. Tayo po ay magpapatuloy. At for other announcements, of course, Eunice Dambis ay for this year, there will be no changes sa ating mga activities. We start again sa New Year. At para sa araw po ito mga kapatid, tayo po ay nagsiselebrate ng the greatest gift na pinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Wala kayo ng ating pong Panginoon Jesus. Amen? The greatest gift, wala pong papantay na regalo sa atin ng ating pong Panginoon. At sa regalo pong yan ay naroon ang ating pong patuloy na magpapasalamat sa lahat ng ginawa ng ating pong Panginoon sa atin at saka sa lahat ng gagawin pa ng Panginoon para sa atin. Amen? Yes! So, tayo po naman ay magkakaroon ng kaunting activity for this morning as part of our Christmas activities. At maya-maya po ay ipapaliwanag ang detalye po ng ating pong mga mounting ihanda. At meron po tayong ihanda para po sa mga bulinggit po natin, sa mga kabataan po natin. At organize po tayo na masiran po ng magandang balita, matuto ang ating pong mga bulinggit nito. And of course, para din po sa ating pong mga kabataan. So yun po ang ating pong activity for them. And of course, there will be exchange gifts para po sa pamilya po, for the 32 families. And then meron din po tayong parapol para din po sa mga kapamilya po natin. So with that, ay papaliwanag po yan maya-maya ni kapatid na Ira. And kung meron po bang nais magbigay po ng makadagdagang balita or information,
Kung wala na po, then tayo po ay tumayo sa ating closing. Ang Diyos ang may kapurihan, ang Espiritong Banal, ang mga taong nilalang, at ang buong kalangitan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, all glory to God, who is able to keep you from falling away, and will bring you with great joy into His glorious presence without a single fault. All glory to Him who alone is God, our Savior, through Jesus Christ our Lord. All glory, majesty, power, and authority are His, before all time, and in the present, and beyond all time. Amen and amen.
Merry Christmas po! Merry Christmas po.